Good day! You're listening to JA1 Quinta Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1 Quinta Facebook. Here's your message for today. Pupunuin ng Diyos tong second service. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tayo ang gagamitin ng Diyos. Ayan. So, dalhin nyo na lahat ng mga kakilala nyo, kaibigan nyo, yung mga nangungulit sa inyo, mga na gustong manligaw. O, sabi mo, umattend kayo. Sabi mo. Pero syempre, pag may boyfriend na, wag na kayo magpapaligaw. Okay? Praise God. Ayan. So, nandito sila Kuya Danny. Praise God. Tsaka nandito si Nika. Okay. Ang isi-share ko po sa atin ay ang title, Ang Mabuting Pangalan. Ganda. Alam niyo, nung unang panahon, napakahigpit ng mga matatanda. No? Lagi nilang sinasabi sa kanilang mga anak na wag niyong dudungisan ang pangalan ng ating angkan. Wag na wag kayong magbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng De Guzman. Di ba, Mark? Ganun eh. Wag niyong bibigyan ng kahihiyan ang pangalang Esplana. Di ba? Kabilin-bilinan ng tatay, di ba? Sa kanyang pamilya. Ayaw na ayaw ko na bibigyan nyo ng kahihiyan ang apelyidong Gamboa. Diba? Diba, Jem? Kaya yung tatay nagmamaktol. Kapag yung anak niya, na-disappoint siya. Diba? Bata pa lang, nabuntis, nagagalit ang tatay. Sabi mo sa tabi mo, wala dito nun. Diba? Nagwawala. Bakit? Sapagkat mahalaga sa kanya yon. Lalo na, nung unang panahon, ang mga tao, maprinsipyo yan. Amen ba? Ganon din naman po sa mga babaeng ikakasal o sa lalaking ikakasal. Mahigpit na ibinibilin ng pastor na hindi ka na dalaga pag nag-asawa ka. Hindi ka na rin binata. Amen ba? Kaya pakaiingatan mo ang karangalan ng iyong asawa. Amen ba? Kung gano'n na lamang ang higpit sa pag-iingat ng pangalan at karangalan ng asawa, gusto pong malaman natin ngayong umaga, higit po nating dapat pahalagahan ang mabuting pangalang nakaugnay sa iyo. At yun ay ang pangalang Kristiyano. Amen ba? Sa iyo sa katabi mo, Kristiyano ka pala. Amen ba? Ang pag-iingat ng apelyido ng angkan o pamilya ay para lamang sa pamilya, para sa karangalan ng asawa. Pero ang pangalang Kristiyano po ay napakahalaga. Higit na dapat pahalagahan po natin. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka. Ako ay Kristiyano. Sabi mo nga, ako ay Kristiyano. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako ay Kristiyano. Naisip ko lang ngayon yun. Diba? So, ang mabuting pangalang Kristiyano, ito ang pangalang hindi natin dapat ikahiya. Meron ba ritong nakaranas na parang dumating siya sa point na nahihiya siyang sabihin sa mga friends niya na born again ako? Dumating ka na ba sa ganong punto? Wala pa? Wow, praise God. So lahat ng nandito, proud na proud. Pinagsisigawan niya sa room nila, di ba? Na Kristiyano siya, born again siya. Ang pangalang Kristiyano po ay tawag o pagpapakilala doon sa mga tinatawag na tagasunod ni Kristo. So pag ikaw ay tinawag na Kristiyano, ibig sabihin,
tagasunod ka ni Kristo. At ikaw ay kanyang kinatawan. Basahin natin ang 2 Corinthians 5 verse 20. Yun munang teksto muna natin. Kawikaan 22 verse 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Mas mabuti raw kung pipili ka, pera, kasikatan, o mabuting pangalan, Kristiyano. Piliin daw natin yung mabuting pangalan. Amen ba? Sige. Yung 2 Corinthians 5 verse 20. Tatalo na natin yung John 1 verse 12. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, sabi ni Pablo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Sina Pablo, nagsasalita para kay Kristo, para maging magkaibigan ang Diyos at ang mga tao na walang relasyon sa Kanya. Amen ba? Mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ito ho yung mabuting pangalan na taglay ng bawat isa, na hindi natin dapat ikahiya sa mga tao. Sapagat ang pangalang Kristiyano o pagiging born again, hindi ho basta-basta. Amen po ba? Isipin mo, ikaw, gagamitin ka ng Diyos para sa mga taong walang relasyon sa Kanya? Paano iingatan ang mabuting pangalan? Sino ba yung mga karakter sa Bible na makikita natin na iningatan nila ang mabuting pangalan, ang kanilang pagiging Kristiyano? Una, si Daniel. So sa Daniel 6, 1 hanggang 5. Tagalog na Tagalog yan. Si Daniel po ay isang Israelita. At sa pangalang Israel, ang Diyos po ay naluluwalhati. Bakit? Sapagkat yung El doon sa Israel, ang ibig sabihin ay Almighty God. Bilang Israelita, meron pong nakaugnay na pangalang napakahalaga kay Daniel. At yun ay ang pagiging Israelita. Gayon din sa mga Kristiyano. Doon sa pangalang Kristiyano ay nakaugnay mismo ang pangalan ni Kristo. Amen ba? Sipin nyo, Christian, Christ, I-A-N. Diba? So kapag inihiwalay mo yung Christ dun sa I-A-N, hindi na siya Christian. Wala na siyang kwenta. Wala na siyang kabuluhan. Ang isang taong hindi nakaugnay kay Kristo at hindi Kristiyano, wala pong kabuluhan ang kanyang buhay. Amen ba? Kaya yung I-A-N, I am nothing without Christ. Kaya napaka-importante ni Kristo na nakaugnay sa'yo. Kaya ingatan mo ang pangalang Kristiyano. Sabihin mo nga, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako ay, sige, Kristiyano. Diba? Panatang makabayan yan, ha? Ang gagawin natin, panatang makalangit. Tayo po tayong lahat. Taas ang kanang kamay. Yan. Ilagay sa puso. Sabihin natin, ako ay Kristiyano. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako ay Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, tayo ay Kristiyano. Yan, makakaupo na po tayong lahat. Okay, so meron na tayong sarili nating panatang makalangit. Di ba?
Okay, balik tayo kay Daniel. Si Daniel, makikita ho natin dun sa verse na binigay ko po sa inyo, kung babasahin natin yan, binigyan siya ng mataas na katungkulan. Pero makikita ho natin, hindi po siya ng abuso sa kanyang posisyon. Namuno siya ng maayos. At hinahanapan siya ng butas na maipipinta sa kanya, walang makita. Maliban sa isang bagay, hindi siya sumasamba dun sa Diyos nila. Amen ba? So mga anak ng Diyos, ingatan po natin ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sa loob ng opisina, pag upo mo pa lang, panatang makalangit ka kagad. Pagdating sa office, pagkatapos mong ang tawag doon? Time in. O, upo ka na. Pikit ka. Pagkatapos mag-pray, sabay panatang makalangit. Ako ay Kristiyano. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako ay Kristiyano. O mamaya, may lalapit na sa'yo. Bakit hindi mo tinapos yung trabaho kahapon? Ba't maaga kang umuwi? Ganyan, 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 ganyan. Bakit? Ayan na. Panatang makalangit. Ako ay Kristiyano. Okay. Amen ba, mga kapatid? Sino pa? Si Job. Si Job ay pinagmamalaki mismo ng Diyos. Job 1 verse 6 to 8. Job 1 verse 6 to 8. Sige, yung verse niya. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh. At naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ho ako sa sulok ng daigdig. Ibig sabihin, nag-i-stroll. Sabi ni Lord kay Satanas, anong ginagawa mo ngayon? Eto po, nag-i-stroll po ako dun sa mundo. Di ba? Sabing ganyan, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sa pag-i-stroll ni Satan, hindi niya napapansin si Job eh. Pero si Lord nakikita niya dahil talagang mabuti si Job. Pinagmalaki niya. Nakikita mo ba si Job? Sabing ganyan. Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Sabi pa ni Yahweh. Makikita ho natin dito kung paano pinagmamalaki ng Diyos si Job. Ang sarap, no? Kung halimbawang pinagmamalaki ng Diyos si Amor. Di ba? Nakita mo ba ang anak kong si Amor? 24 hours siya sa pero siya ay masipag. Di ba? Ganun din, nakakatuwa yun, di ba? Kaysa yung di ka napapansin ni Lord, no? Yan. Humihiwalay siya sa kasamaan, sabi ng verse 3. At makikita ho natin dito, kahit anong pagsubok yung dinanas ni Job sa kapahintulutan lamang ng Panginoon, ang sabi ng Bible, hindi daw nasumpungan si Job ng anumang pagkakamali. Nanatili siyang tapat sa Panginoon. Kahit anong hirap ang kanyang dinanas. Yung pagmamalaki sa kanya ng Diyos, nanatili. Iningatan niya. Ang sarap. Masarap ba ang mapagkatiwalaan ng kaibigan o ng sino mang tao? Pag pinagkatiwalaan tayo, di ba? Parang gusto mo laging gawin ko ano yung gusto niya. Parang iniingatan mo na masira yung tiwala sa'yo. Amen ba? Lalo na siguro kung si Lord, no? Eto. Gusto kong sabihin sa'yo, sa inyong lahat, sa ating lahat, hindi lang si Job ang pinagmamalaki ng Diyos ngayon. Pinagmamalaki ka ng Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo, may tiwala sa iyo ang Diyos. Kaya nga, hinayaan niya nadalhin mo ang kanyang pangalan. Di ba? Ang tawag kasi sa atin ay, inadapt Inampun tayo ng Diyos Kasi ang totoong pinili ng Diyos, mga Israelita. Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo,
pinayagan niya na maging ang mga hintil ay maging anak niya sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Dahil doon, nagkaroon ka ng karapatang tawagin siyang tatay, ama. Ngayon, ikaw ampun lang, bibigyan mo siya ng kahihiyan? Amen ba? Yun ngang tunay na anak, nag-iingat, at sobra ang paggalang sa pangalan ng Diyos. Sobra ang pagkilala sa Panginoon. Tapos tayo, na inampun lang, hinahayaan nating masaktan ang ating Panginoon. Amen ba? Dahil sa ating mga kahinaan. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Ba't nagagalit ba kayo sa akin? Hindi Gusto ko lang bigyang diin Amen? Naunawaan ba natin yung kalagayan natin? Salamat sa biyaya ng Diyos dahil kay Kristo. Naabot tayo ng kaligtasan. Diba? Dati kang palaboy. Nagkaroon ka ng tahanan. Nagkaroon ka ng ama. At ikaw ngayon ay tinatawag na Kristiyano. Diba? Yung ibang tao, proud na proud Pag ang papilyido nila, Kuwangko. Diba? Si. Diba? Kung ano-ano, diba? Kung ano-ano yung pinagmamalak. Proud na proud sila. Ba? Pascual. Diba? Kala naman niya, pag Pascual, piolo na. Diba? Pascual, proud na proud. Diba? Yung pangalan na pinagkaloob sa'yo, ang taas na pangalan yan. Grabe. Amen ba? Anak ka ng lumikha ng langit at lupa. Hallelujah. Praise God. Wala dito, pero maraming Kristiyano po ang pagdating sa pagsubok. Napapabayaan nila yung pag-iingat sa mabuting pangalan na meron sila. Sabi ko nga, kapag dumarating na yung punto ng subukan, mas pinipili na nila na itakwil yung kanilang mabuting pangalan. For example, halimbawa, sa office, alam nila Christian ka. Sama ka naman kasi birthday ni ganito. Diba? Alam mo na yung iba doon nagda-drugs, tapos yung iba doon walang ginawa kundi maglasing. Diba? Sasabihin sa'yo, wala ka naman pakisama Diba? Tapos sasabihin pa nung amo mo, pag hindi ka sumama, tatanggalin kita sa trabaho. Ano ngayon ang pipiliin mo? Sasama ka ba? O maninindigan ka? Kailangan mo yung trabaho. Ano sagot? Maninindigan. Amen? Parang iba nag-iisip pa, ano nga bang gagawin ko? Ano pa? Nagtalo kayo ng amo mo. Halimbawa, ikaw ay namamasukan sa bahay, okay naman sa work. Nung oras na yon, medyo tinitest ka. Anong gagawin mo? Di ba sinare kanina yung kahalagahan ng tamang pagdidesisyon? Magre-resign ka ba? Dahil sa nangyaring pagtatalo o gagawa ka ng paraang magkaayos uli kayo? Para maingatan ng iyong mabuting pangalan. Kasi hindi lang naman yung pangalang Sheena, yung pangalang Arlene, yung pangalang Rochelle ang iniingatan mo Ang iniingatan mo rito ay ang pangalang Kristiyano. Amen ba? Mga anak ng Diyos, masasaktan kayo kung sa headline o kaya naman sa balita, maririnig nyo, born again, nagnakaw. Halimbawa, hindi ikaw yon.
Nakita mo lang. Born again, nagnakaw. Masasaktan ka hindi? Amen? Kasi bakit nila inilalagay yung pangalang born again? Dapat ang ilagay niya, Juan, Pedro, o kung sino man siya. Amen ba? Kasi napakahalaga nun. Kaya nung may nang-away sa asawa ni Gary V, pakiramdam nung ibang born again, galit din siya dun sa nang-aaway. Bakit? Teka muna, born again yan eh. Kristiyano yan eh. Bakit nyo ginaganyan? Pag may nagsasabing si Pacquiao ay kaya daw natalo dahil daw nag-born again, naiinis ka. Itong mga tao na to. Anong gusto nyong gawin? Maging barumbado yung tao? At magwala sa loob ng ring? Hindi. Bakit? Kasi aminin po natin, yung pangalang Kristiyano na nakalakip po sa atin, yan po talaga yan po ang nagko-connect sa ating lahat sa Panginoon. Amen po ba? Iisang spirito meron tayo. Kaya kung pipili ho tayo, piliin ho natin, pahalagahan ang ating mabuting pangalan, ang pagiging Kristiyano. Kung ang magkabilang kapitbahay mo ay hindi born again, at born again ka, praise God. Pero, malaki ang responsibilidad nating mga Kristiyano. Para, dapat naman, halimbawa, hindi Kristiyano, hindi Kristiyano, nasa gitna ka. Dapat, may nakikita silang ilaw sa'yo. Amen ba? Dahil, para kay Kristo yun. Iingatan mo yung pangalan ng tatay mo. Yung Kristiyano. Amen? Kaya kahit inis ka na, yung iba kasi lumalabas pa eh. Nag-away yung magkapatid, lumabas pa. Halika rito, akala mo kung sino ka. Sa labas pa, proud na proud. Kaya mga tao, uy, mga born again, nag-aaway oh. Diba? Tapos sa Sunday, sasabihin mo, invite ko kayo sa church. Paano mo mai-invite yun? Ayaw ko kasi baka mag-away din kami. Amen po ba? Sa school, lahat nag-aral. Ikaw, alam nila, born again ka. Ikaw pa pinagpe-pray ng teacher mo. Opening prayer. Pagdating ng exam, tatawagin ka, ba't ka nangongopya? O mag-closing prayer ka. Nakakahiya, di ba? Ayoko mag-closing prayer, nangopya ako eh. Amen ba? Lahat ng ginagawa natin, kaya nga sabi ko, yung panatang makabaya, panatang makalangit natin, lagi niyong sabihin yan. Diba? Sumabay kayo sa flag ceremony. Pagkatapos nila, kayo naman, tayo. Request ko ay mayor na. Kaya lang baka walang mga tumayong Kristiyano. Sabi mo kagad, panatang makalangit, ako ay Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako ay Kristiyano. Ewan ko lang. Siguro kahit paano may laban. Iisipin mo na, oops. Di ba? Pagka nagagalit na isa, okay na yun. O, sige, sorry na, sorry. Pigilan nyo agad. Pagka merong lumalaking pagtatalo, pigilan agad. O, sige, sorry ha, sorry na. Di ba? Hindi yung pasasalitain mo ng pasasalitain. Nagtitimpi lang ako eh. Tapos pag ikaw naman ang pumutok, basag lahat ng plato. Hindi ganon. Pigil agad. O sige, okay na, sorry. Tapos na ha, tama na. Amen ba? Mahirap po yan eh. Pagka nandun na. Kasi, di ba? Basta't diskartehan nyo kung papaano ikaw ay magiging Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Diba? O, paano magiging Kristiyano? Paano ba maiingatan ang mabuting pangalan? Number 1, magkaroon ng pag-iisip na tulad ng kay Kristo. Mag-isip ka kagaya ni Kristo. Paano po pag naiisip ko na yung katrabaho ko
parang iba-iba yung boyfriend niya. Eh di isipin mo, ganyan ba mag-isip si Kristo? Di ba? Paano kung naiisip ko na nandadaya yung mga kasama ko kaya sila mataas yung nakuhang grade? Ganyan ba mag-isip si Kristo? Di ba? Paano po kung naiisip ko na parang may nagchichismis sa akin? Ganyan ba mag-isip si Kristo? Amen? Philippians 2, verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng kay Kristo. Malayo yung pag-iisip ng isang ordinaryong tao sa Diyos. Pero nung tinanggap mo si Kristo, nasa iyo siya. At yung pag-iisip niya, pwede mong maging pag-iisip. Amen po ba? Kailangan lang, pagtuunan mo talaga ng pansin. Hindi yung kung ano yung naisip mo, yun na lang. Hindi. Isipin mo, ganito ba mag-isip si Kristo? Kasi ako ay Kristiyano. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nasa akin si Kristo. Ganito ba siya mag-isip? Amen po ba? Yan. Number 2. Magkaroon ka ng tinig na nagsasalita gaya ni Kristo. Magkaroon ka ng tinig na nagsasalita gaya ni Kristo. Ibig sabihin, magsalita ka katulad ni Kristo. Paano ba siya magsalita? Paano magsalita ang Panginoon? Puro negative ba? Ano ba naman buhay yan? Wala ka ng pag-asa, huwag ka na mag-aral. Mag-aasawa ka rin ng maaga, huwag ka na magpakahirap. Hindi ganon. Diba? Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng buhay. Kapag nakakakita ka ng mga tao, God bless you Alam mo, nakikita ko ikaw ay nakakakita ko ng isang milyonaryong tao sa'yo pagdating ng araw. Di ba? Paano bang gagawin ko sa problema ko? Hindi. Kayang-kaya mo yan. Manalangin ka. Amen po ba? Kailangan yung lumalabas na tinig sa'yo, tinig ni Kristo. Hindi tinig ni Satan. Diba? Pag tinig ni Satan, naku, hiwalayan mo na yan. Walang mangyayari dyan. Amen ba? Hindi sa Diyos yun Kaya dapat yun nauunawaan natin at nakikilala natin. Tinig ba ng Diyos o tinig ng kaaway? Hahayaan mo ba na ang bibig mo ay gamiting magsalita ng Diyos o ng kaaway? Puto kutsinta ka talaga. Sinong gumamit ng bibig mo? Si Satan. Diba? Pero kung nagagalit sa'yo, sabihin mo, mahal na mahal kita sa Panginoon kahit naiiyak ka na. Diba? Amen ba? So, una, yun daw pag-iisip tulad ni Kristo. Pangalawa, yung labi, yung bibig. Kailangan maging bibig ni Kristo. Awit 19 verse 14. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Hallelujah. Number 3. Paano magiging Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa? Ang nakikita ng mga mata ay gaya ng nakikita ni Kristo. Kailangan daw yung mata mo ay maliwanag na nakakakita ng mabubuting bagay. Hindi yung lahat na lang nakikita mo, mali. Ginawa na nga nung kasama mo lahat para ma-please ka. Pagdating mo, sinita mo pa rin. Yung buong bahay nilinis. Ang nakita mo, yung isang ipis na dumaan. Amen ba? Alam mo ba tayo, tao, kahit ang dami-daming pagkukulang, nakakakita pa rin ng Diyos ng maganda sa atin. Kaya nga nagtiwala siya Kaya nga namatay siya sa krus. Hindi niya tiningnan yung kahinaan mo. Ang nakikita niya, yung kabutihang inilagay niya sa puso mo nung nilikha ka niya. Amen?
Praise God. Kaya dapat ang nakikita natin hindi inggit, hindi yung mga masamang ginagawa ng iba. 'Di ba? Dapat ang nakikita natin yung magagandang bagay. Kasi ang mata mo ay dapat mata ni Kristo. Amen? Punong-puno ng pag-asa sa buhay. Naiinitan ba kayo? Okay lang. Okay lang po. Yan. Last Sunday na po ngayon na mainit. Next week po. Lahat kayo mag-coat. Para tayong nasa ibang bansa ngayon. Nakahanda na po yung ating mga aircon. Biyaya ng Panginoon. Amen ba? Sa susunod. Kasi ngayon ang upo nyo ganyan eh. Sa susunod ang upo nyo na ganyan. Diba? Amen ba? Sino bang natutuwa sa ating Panginoon dahil sa kanyang katapatan sa atin? Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. So, Revelations 2, verse 24. Ngunit para sa ibang mga taga-Thyatira, na hindi nakinig sa masamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas. Ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo bibigyan ng pasanin. Tama ba yung verse ko? Parang hindi yata. O, kalimutan nyo na kung hindi kayo makakonect dun sa verse. May next verse pa ba yan? Okay. So, praise God. So, dapat daw po ang nakikita ng ating mga matay gaya ng nakikita ni Kristo. Amen? Hallelujah. Number 4. Paano iingatan ng mabuting pangalan? Ang pakinig ay nakatuon sa tinig ng Diyos. Kanina ay pag-iisip, sumunod ay bibig, pangalawa ay mata, pangatlo, tenga. Dapat meron kang tenga na nakikilala mo kung kaninong tinig ang nagsasalita. Sige, suntukin mo. Diba? Kaninong tinig yun? Sabunutan mo. Diba? O kaya naman ay ipag-pray mo. Diba? Dapat naunawaan natin. Sabi ng Bible, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Amen? So, kung ibang tinig ang naririnig mo at ginagawa mo, baka ikaw ay hindi tupa, baka ikaw ay kambing. Amen ba? Diba yung kambing, mahilig manuwag yan eh, ganun ang ganun. Diba? Tas matigas ang ulo. May kambing ako dati, nihila ko eh. Ayaw lumakad. Eh di pinwersa ko na, sama siya sa akin. Maya-maya tumirik, nahimatay. Sabi ko, naku, namatay yata, namatay. Pinabayaan ko. Ayaw pala ng kambing na inihila. Nung pinabayaan ko, tumayo. Sabi ko, matigas talaga ang ulo. May mga taong ganon eh, di ba? Tigas ng ulo, pinapasunod sa tama, ayaw. Ang ginagawa, maghihimatay-himatayan pa. Di ba? Meron ba ganon dito? Pinagalitan ng nanay, ng tatay. Ako, naalala ko nung bata ako eh. Yung bunso kong kapatid. Sinuntok ko. Di ba? Dito. Naglalaro kami. Sinuntok ko dito. Nahimatay. Nagtaka ako, ba't nahimatay? Sabi ko, nakakapatay pala yung suntok ko. Pwede na yata akong sabi sa nung isa kong pangalawa kong kapatid, naku kuya, nahimatay. Sabi ko, naku, ginigising namin, ay magising. Iniwan ko. Nung nagulat ako, naglalaro na. Yung pala ko, hindi ako umalis, hindi talaga magigising. Buti nila, umalis ako. Style lang pala yun. Diba? So, minsan may ganun, dinidisiplina ka, di ba? Ikaw talaga, sinabi ko na sa'yo, ganyan-ganyan. Dapa! Maya-maya, nagsisikip ang dibdib ko. Hindi na tuloy napalo. Painumin ng tubig.
Di ba? Maraming ganon di ba? Yan. Pero wala dito nun. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Okay. Nasa na ba ako? Pakinig, no? Na nakatuon sa tinig ng Diyos. So, nakikilala ang tinig ng Diyos kung ito'y nangungusap sa atin. Sino po sa inyo yung nagde-devotion pa? Praise God. Tuloy-tuloy mga kapatid ha. Basa ng Bible. Mag-devotion tayo. Number 5. Ang mga kamay ay gumagawa gaya ng kay Kristo. Kanina, isip, bibig, tenga, diba? Ngayon naman, kamay. So, yung kamay natin, dapat yan ay nagagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Sabi ko nga kanina, kung Kristiyano ka na at nanuntok ka, hindi yan kamay ni Kristo. Ang tawag dyan ay kamay na bakal. Diba? Hindi po dapat ganon. Dapat daw magkaroon tayo ng kamay tulad ni Kristo. Kapag mayroong nanghihina, inaalalayan pataas. Pag may nangangailangan, tinutulungan. Pag mayroong may sakit, pinapatungan ng kamay at ipinapanalangin. Sapagkat ikaw ay Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen po ba? Si Jesus ay gumagala at gumagawa ng mabuti sa mga tao. Makikita natin nung buhay siya, yun ang kanyang ginagawa. Ang tulungan ang bawat tao, ang abutin ang mga tao. Ipanalangin yung mga nagugutom, binigyan niya ng pagkain. Amen ba? So bilang Kristiyano, napaka-importante. Makita po ito sa atin. Pero paalala lang mga kapatid ha, dapat nagtatanong din kay Lord, Lord, ikaw ba to o hindi? Baka mamaya ay budol-budol na. Sasabihin mo pa rin, kay Lord to, kay Lord to. O sige, bigay mo lahat. Ha? Kailangan, pagka medyo naramdaman nyo kakaiba, na-sense nyo ibang spirit, antimano, in Jesus' name. I-bind nyo kagad. Kaya nung minsan nga, nakaranas ako na parang may mga hold up sa jeep. Tapos gano'n, nagkakagulo na. Nagkakaroon na ng laway yung katabi ko. Kung ano yung parang kinukuha yung atensyon, ramdam ko na kagad, yumuko ako. Kasi yung lalaki, tinitigan ako. Tapos yung eyeballs niya, gumaganon. Sabi niya sa akin, pare, anong oras na? Gumaganon? Anong oras daw? Pero gumaganon. Sabi ko, in Jesus' name. Sabi kong ganyan. Tapos nagkakagulo na yung mga tao, yumuko lang ako. Sabay maya-maya, humawak ako dun sa sumigaw ako, para! Natahimik yung mga mangho-hold up. Para daw. Sabi nung isa, para daw. Baba ako. Sabi ko, naku, kawawa naman yung mga naiwan. Kasi mangho-hold up na talaga eh. Dahil meron doon, nag-start pa lang, nagkikwentuhan na sila. Mga Bisaya yung kwento nila eh. Bible, di ba? Tinuod ba? Kung ano-ano, di maintindihan eh. Basta Bisaya talaga. Nag-usap sila, hindi maintindihan. Sabi, kala ko naman wala. Nung huli, sabi ng babae, ay, nilagyan ng lalaki ng plema. Sabi ng babae, paano naman nagka-plema doon, di ba? Habang meron din doon. Meron din. Tapos yung isang lalaki, bay, anong oras na? Ganun sa akin, in Jesus' name. Di ba? Pagpara ko, tigil sila lahat. Naputol yung ginagawa nilang, parang di ba, kinukuha na nila eh. Pag sigaw ko ng para, tigil sila lahat. Para, sabi pa nung isa, para daw. Sabi na isa, baba ako. Sabi, ayos. Sabi kong ganun, grabe, tanghaling tapat, may mga hold up. Amen ba? Ligtas ako, kaya lang, sayang yung kawawa naman yung naiwan. No? Iniisip ko naman, baka pag sinabi ko, bumaba kayo mga hold upper, baka ako yung puntahan, di ba? Kaya pinag-pray ko na lang, Lord, bahala kayo dun sa jeep na yun. Kasi yun, sumakay na ulit ako. Kaya pag sumasakay kayo ng jeep, tas may mga plema-plema, style yun. Diba? Sasabihin nilang ganun. Kasi, pag sinabi ng lalaki na, ay miss, may plema, may dumi. Nilagay na niya yun. Diba? May dumi ka. Sabi niya, ay, sabi ng babae, katabi ko eh. Ay, gumano, nagka-plema. Humaba pa nga eh.
Talagang so, alam mo, na style nila yon. Tapos, ang dami nag-uusap. Sipin mo, nandito yung isa, nandun yung nag-uusap. Ang gulo. Kaya sabi ko, naku, may kakaiba talaga. Tapos nung nagtanong na, bay, ano oras na? Gumagano pa yung mata sa akin. Ayan na. Ang title po ng tinuro ko ay cut. Tuloy tayo. Philippians 2 verse 12 and 13. Philippians. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, sabi ni Pablo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Si Kristo pa rin naman ang kumikilos sa atin Tandaan natin, nung tinanggap natin ang Panginoon, kasama natin siyang gumagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako ay Kristiyano. Amen ba? Yun na lang yung title ko Palitan ko na lang, Eugene. Ako ay Kristiyano. Okay, number 6. Last na po. Ang buhay ay pinamumuhay dahil kay Kristo. Ito yung sinabi ni Pablo, Philippians 1 verse 21. Wala. Yan. Makikibasa nga po ng sabay-sabay. Ready, go. Yan po yung sabi ni Pablo. Nabubuhay ako para kay Kristo. 'Di ba? Kung mamatay man ako, di pakinabang sa akin. Yung iba pag namatay parang luging-lugi. Sayang yung posisyon ko. Sayang yung malaki kong bahay. Sayang yung mga lupa. Sayang yung aking, 'di ba? Kung ano-ano. Pero sabi ni Pablo, hanggat ako'y nabubuhay, mabubuhay si Kristo para sa akin. Pag namatay ako, graduation. 'Di ba? Ang kamatayan sa Kristiyano, graduation. Tapos na ang pagdurusa, tapos na ang pakikipaglaban sa daigdig. Pupunta ka na sa tahanan ng iyong Ama. Punong-puno ng kaligayahan, wala nang sakit at karamdaman, wala nang hirap, wala nang kung ano-ano, wala nang doktor, wala na. 'Di ba? Kaya pag ikaw ay Kristiyano at nabubuhay para kay Kristo sa isip, sa salita, at sa gawa, pwede mong sabihin yan. Hanggat ako'y nabubuhay, mabubuhay si Kristo para sa akin. At kung ako'y mamatay, ito'y pakinabang. Hindi po ito ang ipinapangako sa atin ng Diyos, kundi yung buhay sa piling niya. Kasi dito po may sakit, dito may hirap, dito may problema, dito may magnanakaw, dito may naninirampuri, dito kung ano-anong nangyayari. Kaya hindi totoong yung sinasabi ng ibang tao, ito daw ay langit. Napakinggan nyo na ba? May nagsasabi, langit na daw to. Anong langit? Nakasama mo lang yung girlfriend mo dun sa hindi magandang lugar, langit na. Hindi ito langit. Di ba? Ang totoong langit, walang sakit, walang paghihirap, walang kahit ano. Amen ba? Amen ba? Walang langit dito. Ang langit nandun sa kinaroroonan ng ating Panginoon at yun ang ating pupuntahan. Amen? Sinong ayaw umalis sa mundo? Meron ba? Ayaw umalis dito? Sige, pagpe-pray namin kayo, dito na lang kayo. 'Di ba? So matalino ang Diyos. Kung binigyan ka ng 80 years, 70, 90, 100, ipagpasalamat mo sa Diyos yun. Ibig sabihin, talagang yun lang ang pinagkaloob niya sa iyo. At gusto kanyang makasama. Amen? Praise God. Okay, yung verse basahin pa natin. Gawa 11 verse 26. Okay.
Nang kanyang matagpuan, isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon, kasama niya ang iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Sa Antioquia nagsimula yung tawag sa mga tagasunod ni Kristo na Kristiyano. Nung nakikita nila ang ginagawa ng mga ito, na tulad ng ginagawa ni Kristo, tinawag nila ang mga tao, ang sabi nila, mga Kristiyano. May tumawag na ba sa'yo na Kristiyano na hindi naman niya alam Kristiyano ka? Dumating ka na ba sa punto na hindi mo naman pinagsasabi na ikaw ay born again, pero may nagsabi sa'yo, Kristiyano ka? Praise God, di ba? Kasi kung wala, nakakapagtaka naman, di ba? Magkasama na kayo ng elementary, high school, college, nalaman niya na na Kristiyano ka, nung kayo ay magkaroon ng alumni. Hindi, born again ako nung pang magkaklase tayo. Ay talaga, hindi ko alam eh. Kasi ganun din, sinungaling din, pasaway din, di ba? Bulakbol din. Tapos hanggang sa college, nagyoyosi din. Kaya nagtataka siya, born again ka pala noon pa, hindi halata eh. Kasi hindi nakikita. Amen po ba? Yan. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Tayong lahat, mahal na mahal ng Diyos. At kung gaanong gusto ng Panginoong pahalagahan natin, ingatan natin ang magandang pangalan na pinagkaloob niya sa atin, ang pangalang Kristiyano. Una, ginagawa niya to para sa Kanya. At gusto ng Panginoon, gawin mo, hindi para sa'yo. Gawin mo para sa Kanya. Amen ba? Tayo po tayong lahat.